Halimaw sa banga. Maraming alamat at kwentong bayan ng ating mga lolo't lola. Mga kwento ng multo, engkanto at halimaw. Pero ang isang kwento na halos nakalimutan na ng bagong henerasyon ay ang tungkol sa halimaw sa banga. Sa unang tingin, ordinaryo lang ang isang malaking banga, ginagamit sa pag-iimbak ng tubig o bigas. Pero may mga taong nagsasabing, hindi lahat ng banga ay walang laman. May mga banga raw na tirahan ng kakaibang nilalang, isang halimaw na kumakain ng laman ng tao at nagtatago sa loob nito upang maghintay ng biktima. Ang kwento na ito ay hindi katang-isip lamang, kundi isang tunay na karanasan ay na minsang nangyari sa isang baryo noong dekada 80. Marami ang nagpatuto at hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin kapag naaalala ang nangyari. Kung totoo ang halimaw na ito, bakit wala na tayong naririnig ngayon tungkol dito? Sabi ng matatanda, hindi raw ito namatay, nagpalipat-lipat lang ng sisidlan. At baka sa mga lumang bahay o lumang baryo, may banga pa ring nakatago, naghihintay lang ng muling makalapit ang bagong biktima. Taong 1983 sa isang baryo sa Pampanga. Ang baryo ay tahimik, tipikal na probinsya. Mga bahay na yari sa kahoy, malawak na palayan, at mga alingaw-ngaw ng kuliglig tuwing gabi. Sa gitna ng baryo, may isang lumang bahay na matagal nang iniwan. Wala nang nakatira roon dahil kinikilabutan daw ang mga dati nitong may-ari. Pero ang pinakakapansin-pansin sa lumang bahay na iyon ay ang isang napakalaking banga na nakapatong sa gilid ng balkonahe. Isang gabi, isang batang lalaki ang hindi na umuwi sa kanilang bahay matapos makipaglaro. Ang pangalan niya ay Efren, 7 taong gulang. Ayon sa mga kalaro niya, huling nakita si Efren na tumatakbo papunta sa bakuran ng lumang bahay. Kinabukasan, nagtipon ang mga residente para hanapin ang bata. Isa-isang kinapa ang mga damuhan, inikot ang buong paligid at sinilip ang bakuran ng lumang bahay. Doon isang matanda ang napansin na tila may naririnig na kumakalmot mula sa loob ng malaking banga, parang may humihinga sa loob. Pero nang sinilip nila gamit ang ilaw, wala silang nakita kundi itim na dilim. Isa sa mga lalaking nakikibahagi sa paghahanap ang nagtanong, paano kung nandyan si Efren? Walang naglakas loob na abutin ang loob ng banga. Sa halip, inakay nila ang mga bata palayo at iniwan ang bahay. Ngunit sa gabing iyon, may ilang residente ang nagsabing nakarinig. Sila nang iyak ng bata na nagmumula. Sa lumang bahay, iyak na, unti-unting napapalitan ng isang malalim, nakapanghihilakbot na ungol. At mula noon, isa-isang nagsimulang makaramdam ng kakaibang takot ang buong baryo. Matapos ang pagkawala ng batang si Efren, hindi na matahimik ang buong baryo. Bawat gabi, may naririnig na iyak at kaluskos mula sa lumang bahay. Ang mas nakakatakot, kahit ilang gabi nang hinahanap si Efren, wala pa ring nakikitang bakas ng kanyang katawan. Isang gabi, nagtipon ang matatanda sa harap ng kapilya. Nagsalita ang pinakamatanda sa kanila, si Lola Consuelo, isang albularyong kilala sa baryo. Hindi na bago ang ganitong pangyayari, bulong ni Lola Consuelo. Ang bangga na yon, may laman, hindi tubig, hindi bigas, kundi halimaw na nagtatago sa loob. Noon pa man, may mga batang nawawala rito at lahat sila huling nakita sa tabi ng bangang iyon. Nagulat ang mga tao. Marami sa kanila ang narinig na ang alamat tungkol sa halimaw sa banga, pero hindi nila akalaing totoo pala ito. Ang ritual ng pagsilip, ipinilit ng ilang kalalakihan na silipin ulit ang loob ng banga. Kumuha sila ng lampara at inilapit sa bunganga nito. Habang lumalapit, unti-unti nilang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na parang humihigop palabas ang banga. Biglang may sumirit na mabahong amoy, amoy bulok na karne. Isa sa kanila ang muntik ng sumuka. Nang itutok nila ang liwanag, saglit nilang nakita ang tila maliit na kamay, balat na kulubot maputla parang kamay ng isang bata. Pero bago pa nila masiguro, bigla itong nawala, parang hinigop pabalik sa loob ng kadiliman. Tumakbo ang karamihan sa takot, pero si Lola Consuelo ay nanatili. Hindi ninyo dapat gagalitin ang halimaw. Hindi ito basta multo. Isa itong nilalang na may katawang laman at dugo. At habang may laman ng tao sa paligid, hindi ito aalis dito. Pag-amin ng isang matanda. Kinabukasan, lumapit kay Kapitan Ramon ang isang matandang lalaki
na minsang tumira sa lumang bahay. Halos nanginginig ito habang nagsasalita, "Kapitan, hindi ko na kayang itago. Ang bangang iyon hindi basta gamit. Pamanang iniwan ng aking lolo. Noon pa man may bilin na huwag kailanman bubuksan o gagalawin dahil ang halimaw na naroon nakatali sa sisidlan. Ngunit kapag pinakialaman, lalabas ito para manghuli ng bagong katawan." Doon napagtanto ng mga residente. Ang halimaw ay hindi basta naninirahan sa banga, doon talaga ito nakakulong. At ang pagkawala ni Efren ay maaring senyalis na muling nagpapalakas ito. Matapos ang mga pahayag ni Lola, Consuelo at ng matandang dating nakatira sa lumang bahay, nagpasya si Kapitan Ramon na hindi na pwedeng baliwalain ang banta. Pinatawag niya ang mga kalalakihan ng baryo. Kung hindi natin gagawa ng paraan, baka hindi lang si Efren ang mawala, mahigpit na sabi ng kapitan. Nagpasya silang sirain at sunugin ang banga bago patuluyang maghasik ng lagim ang halimaw. Pero mariing tinutulan ni Lola Consuelo. Kapag sinunog ninyo ng walang ritual, hindi ninyo mapapatay ang nilalang. Lalabas ito at kayo ang susunod na kakainin. Hindi nakinig ang ilan. Galit at takot ang namamayani. Bago maghating gabi, 4 na kalalakihan ang nagtungo sa lumang bahay, dala ang martilyo, kulok at kasera ng kerosene. Sa labas pa lang, ramdam na nila ang bigat ng hangin, parang masikip. Parang may matang nakatingin sa kanila. Nang lumapit sila sa banga, nakarinig sila ng kaluskos mula sa loob nito. Dahan-dahan nilang inilapit ang ilaw at biglang may kumalabog mula sa loob na parang may malaking hayop na pilit lumalabas. Nagulat sila. Pero pinilit na buhusan ng kerosene ang paligid ng banga. Habang ginagawa nila ito, biglang lumabas ang isang bagay, hindi buo, hindi klaro, parang anino ng bata. Pero ang mata ay pula at kumikislap. Sumigaw ang isa sa mga lalaki, "Si Efren yon, Diyos ko!" Si Efren ba yan? Pero bago pa nila malapitan, nagbago ang anyo ng nilalang. Ang anyo ng bata ay napalitan ng isang maitim, matulis ang mga ngipin at mahahabang kuko. Mabilis itong tumalon palabas ng banga, pero hindi buo, parang kalahating katawan lang ang lumabas. Nakadikit pa rin ang likod sa loob. Sa lakas ng sigaw nito, nag-uwian ang mga tao mula sa ibang bahay. Nagsilabasan at nagsisigawan. Isa sa mga lalaki ang naglakas loob na hatawin ng gulok ang halimaw. Tinamaan ito sa braso. Pero imbes na dugo, isang itim at malapot na likido ang lumabas. Lalo lamang itong nagalit. Sa isang iglap, sinunggaban nito ang lalaki at hinila ang kalahati ng kanyang katawan papasok sa banga. Ang sigaw niya ay bumulabog sa buong baryo. Nakita ng lahat kung paano siya nilamon ng banga na para bang walang nangyari. Nang mawala ang lalaki, tahimik ulit ang paligid. Parang walang kaguluhan ang naganap. Matapos lamunin ng banga ang isa sa mga kalalakihan, hindi na nag-atubili ang mga tao ng baryo. Nagkakagulo, iyakan, at halos lahat ay gustong tumakbo palayo. Ngunit pinigilan sila ni Kapitan Ramon. "Kung aalis tayo, mas lalo tayong lalamunin ng halimaw. Dito tayo, lalaban tayo." Mariin niyang sigaw. Pinatawag ni Kapitan Ramon ang lahat ng residente. Sa gitna ng plaza nagsalita si Lola Consuelo. Ang halimaw sa banga ay hindi basta nilalang. Isa itong espiritu ng gutom, nakakulong sa sisidlan. Ang tanging paraan upang mawala ito ay ang pagbibigay ng handog, isang sakripisyo na magpapatahimik sa kanyang pagkagutom. Napatulala ang lahat. Ang ibig bang sabihin, kailangan nilang mag-alay ng tao? Nag-iyakan ang mga ina, nagalit ang mga ama. Walang gustong pumayag. Ngunit habang nag-uusap sila, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa lumang bahay. Parang libu-libong kuko ang kumakaluskos sa loob ng banga at kasunod noon ay mga tinig na bumubulong. "Gutom! Gutom!" Naisipan ni Kapitan Ramon at ng ilang matatapang na lalaki na subukang iligtas si Efren. Dala ang ilawan at tali, bumalik sila sa lumang bahay. Sa pagbukas nila ng pinto, bumungad ang amoy na masangsang na parang libingan. Nang sumilip sila sa banga, nakita nila nandoon si Efren, nakatayo sa loob, nakatingin sa kanila, umiiyak, pero may kakaiba. Maputla na ang kanyang balat, at ang mga mata niya ay tila walang kinang. "Efren, lalabas ka diyan!" Sigaw ng kanyang ama, sabay abot ng kamay. Lumapit ang bata, pero sa oras na mahawakan ng ama ang kamay nito, napansin nilang malamig, parang bangkay. At bigla na lang nagbago ang anyo ng bata. Ang mukha niya ay nag-inat,
Nagkaroon ng mahahabang ngipin at ang iyak ay napalitan ng nakapanghihilakbot na tawa. Napaatras ang mga tao. Doon sila tuluyang naniwala. Si Efren ay hindi na bata. Isa na siyang sisidlan ng halimaw. Lumingon sila kay Lola Consuelo na nangingilid ang luha. Kung nais ninyong matapos ito, kailangan nating isakripisyo ang bata. Kung hindi, ang buong baryo ang kakainin ng halimaw. Nagkagulo. Ang ina ni Efren ay nagsisigaw at humaharang. Ngunit sa gitna ng iyakan, lumapit si Kapitan Ramon. Mahigpit ang kanyang hawak sa bolo. Patawad, Efren. Bulong niya bago niya itarak ang bolo sa dibdib ng bata. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng banga. Ang buong bahay ay yumanig at tila may usok na lumabas mula sa bunganga ng sisidlan. Ang mga tao ay napaatras. Hawak ang kanilang mga tainga dahil sa ingay. Makalipas ang ilang sandali, tuluyang natahimik ang lahat. Nang silipin nila ang loob ng banga, wala ng bata, wala ng halimaw kundi abo at abo na lamang. Matapos ang pangyayaring iyon, ipinasya ng mga tao na ilibing ang banga sa gitna ng sementeryo, binalutan ng semento at bato. Walang sino man ang naglakas loob na muling lapitan ito, ngunit kahit tapos na, ang baryo ay hindi na nakalimot. Hanggang ngayon tuwing gabi ng kawalan ng buwan, may mga nakakarinig pa rin ng iyak ng bata sa paligid ng sementeryo at ang matatanda ay laging nagpapaalala. Huwag basta sumilip sa banga dahil baka hindi tubig ang makita mo, kundi halimaw na matagal nang nag-aabang. Minsan akala natin tapos na ang isang masamang kwento, pero ang katotohanan, ang halimaw ay hindi kailanman tuluyang namamatay. Lumipas ang halos 2 dekada mula nang ilibing ng mga tao ang banga sa sementeryo ng baryo. Akala ng lahat, natapos na ang bangungot. Pero tulad ng lahat ng nakatagong kasalanan, muling lumilitaw ito sa oras na makakakita ng bagong biktima. Taong 2005, isang pamilya mula Maynila ang lumipat sa baryo, ang pamilya Del Rosario. Isa silang pamilyang naghahanap ng tahimik na buhay sa probinsya. Nakabili sila ng lumang lote na dati walang gustong tumira. Nandoon din ang bakas ng isang luma at sirang bahay. Awan sa kilid ng bakuran, may nakabaong malaking sisidlan na natuklasan ng kanilang anak na si Miko, 10 taong gulang. Isang hapon, habang naglalaro si Miko sa bakuran, natuklasan niyang nakabaon ang kalahating bahagi ng isang lumang banga. May mga bitak na ito, pero nananatiling matibay. Tuwang-tuwa siyang ipinakita ito sa kanyang mga magulang. "Pa, parang treasure." "Ang laki." Masayang sabi ni Miko. Pinabayaan lang siya ng mga magulang. Akala nila'y ordinaryong palayok lang. Ngunit mula noong araw na iyon, nagsimulang magbago ang takbo ng gabi sa pamilya. Nakarinig sila ng mga kaluskos sa bakuran at tuwing hating gabi, may maririnig silang mahina ngunit malinaw na pag-iyak ng bata. Unay, akala nila guni-guni lang, pero sa 3 gabi, malinaw na narinig ng ina ni Miko ang isang boses na bumubulong mula sa banga. "Gusto ko ng kasama." Makalipas ang 1 linggo, nagsimulang magkasakit si Miko. Nilalagnat siya gabi-gabi at tuwing 12:00, bigla siyang bumabangon, lalabas ng bahay at tititig sa banga na parang hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Isang gabi nadatnan siya ng kanyang ama na nakaupo sa tabi ng sisidlan. Pinagmamasdan nito habang dinudugo ang ilong. Nang tanungin siya, sagot lang ni Miko, "May bata sa loob." Sabi niya, gusto niya akong kaibiganin. Nabalitaan ng matatanda sa baryo ang nangyayari. Agad silang pumunta kay Lola Consuelo na ngayoy halos bulag na sa katandaan, ngunit nananatiling albularyo. Pagkarating niya, agad niyang kinapa ang banga. Sa kanyang paghipo, nanginginig siya at nagsalita, "Ito na nga, hindi ninyo dapat hinukay. Hindi ito ordinaryong banga. Ito ang sisidlan na pinagmulan ng lahat. Ang halimaw ay muling nagigising at ginamit ang bata bilang daan upang makabalik." Kinagabihan tinipo ng mga tao ng baryo para sirain ang banga. Nagdala sila ng maso, gasolina at sulo. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang gumalaw ang lupa sa ilalim ng banga. Parang may kumakalmot mula sa ilalim. Lumabas ang maitim na usok mula sa bunganga ng sisidlan. At sa gitna ng usok, lumitaw ang anyo ng mga batang nawala noon, kabilang si Efren, maputla, walang mata at nakangiti. Isa-isa silang sumigaw ng sabay-sabay, "Kasama! Kasama!" At bago pa makapag-react yung mga tao, si Miko ay biglang hinila ng halimaw papasok mismo sa banga.
Ang buong baryo ay nagsisigaw habang naririnig ang halakhak na malalim at nakapanghihilakbot nagmumula sa sisidlan. Hindi na muling nakita si Miko. Ang pamilya Del Rosario ay lumikas kinabukasan, iniwan ang bahay at ang lupa. Hanggang ngayon, nananatiling bakanteng lote iyon. Walang nagtatangkang tumira at sabi ng mga matatanda, tuwing gabi ng walang buwan, makikita raw sa bakuran ng isang batang lalaki na naglalaro mag-isa at sa tabi niya isang malaking banga na tila walang laman pero humihinga. Matapos mawala si Miko, muling nagtipon ang mga residente sa kapilya ng baryo. Ang lahat ay takot at ang ilan ay nagdesisyong lumikas na lang. Pero bago pa sila makapagpasya, nagsalita si Lola Consuelo. Bagaman mahina na ang kanyang boses, malinaw ang bawat salita. Mga anak, hindi ninyo mauunawaan ang sumpa kung hindi ninyo malalaman ang pinagmulan. Ang bangang iyan hindi ordinaryong sisidlan. Ang halimaw sa loob nito ay hindi basta likha ng kalikasan, kundi ng kasalanan ng tao. Tahimik ang lahat. Doon nagsimula ang pagbubunyag ng lihim na tinago ng kanilang mga ninuno. Noong panahon ng Kastila, may isang kilalang panday at mangukit ng palayok sa Pampanga na nagngangalang Apolinario Maglaya. Kilala siya hindi lamang sa husay kundi sa paggamit ng kakaibang uri ng luad mula sa isang kuweba malapit sa ilog. Ayon sa mga kwento, ang lupaing iyon ay sagrado at pagmamay-ari ng mga engkanto. Isang gabi, habang nag-aani ng luwad, nakatagpo si Apolinario ng isang matandang lalaking nakasuot ng puting baro, mahaba ang buhok at pulang mata. Iwanan mo ang lupaing ito. Hindi ito para sa tao, babala ng matanda. Ngunit hindi siya nakinig. Ginamit niya ang luwad upang gumawa ng pinakamalaki niyang obra, isang napakalaking banga na sinadya niyang gawing sisidlan para sa kanyang kayamanan. Ngunit nang matapos ang banga, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Bago pa niya mailagay ang kahit anong laman, isang itim na usok ang kusa nang pumasok dito. Doon nagsimula ang kanyang bangungot. Ayon sa kwento ng mga nakasaksi noon, nagsimulang magkasakit ang pamilya ni Apolinario. Isa-isa silang naglalaho sa gabi, hanggang sa mismong anak niyang babae ay natagpo ang nawawala. Nang silipin ng mga kapitbahay ang banga, nakita nilang puno ito ng madidilim na kamay na kumakaway mula sa loob. Nagtangkang sirain ng mga tao ang banga, ngunit walang tumalab. Sa halip, ang halimaw ay lalong lumakas. At dito unang nakilala bilang halimaw sa banga. Lumapit si Apolinario sa isang praileng Kastila para humingi ng tulong. Ngunit imbes na tulungan siya, pinagsabihan siya, "Ginising mo ang nilalang na matagal nang nakatali sa lupaing iyan." Hanggat may laman ng tao, hinding-hindi titigil ang kanyang pagkagutom. Sa huli pinilit ni Apolinario na itago ang banga. Nilipat niya ito sa kanilang bakuran at ipinasa-pasa sa mga henerasyon ng kanilang pamilya. Ngunit bawat lahi, may isa o dalawang bata na bigla na lang nawawala. Ang halimaw ay nanatiling buhay, nakatali sa sisidlan, naghihintay ng susunod na biktima. Nang dumating ang digmaan, iniwan ng pamilya ang baryo. Ang huling nakapagmana ng banga ay piniling ibaon ito sa lupa, umasang tuluyang malilibing ang kasamaan. Ngunit hindi nila alam, ang halimaw ay hindi natatapos sa pagkakabaon. Natutulog lamang ito, nag-aabang ng muling makakapagpalaya. Matapos ikwento ni Lola Consuelo ang lahat, lumapit siya sa mga tao. Kaya ngayon ang halimaw ay muling nagising dahil hinukay ninyo ang sisidlan. Hindi ito basta kwento lang. Ang banga ay nilikha mula sa lupaing hindi para sa tao at ang nilalang na nakapaloob dito ay espiritong gutom, isang aninong walang katauhan kundi uhaw lamang sa laman at kaluluwa. Napahigpit ang hawak ng mga tao sa kanilang rosaryo at krus. Ngunit tanong ng lahat, paano ito tuluyang matatapos? Sumagot si Lola Consuelo, mabigat ang tinig. May paraan. Ngunit ang kapalit ay hindi basta bagay, kundi buhay ng isa sa atin. Kinabukasan, nagpasya ang baryo na maghanda ng ritual. Nag-umpisa silang mag-ipon ng mga kandila, asin at tubig na banal mula sa simbahan. Ngunit sa kanilang paghahanda, may isang tanong na mas mabigat kaysa lahat. Sino ang magiging handog upang tuluyang mapuksa ang halimaw sa banga? Pagkatapos ikwento ni Lola Consuelo ang pinagmulan ng banga, nagpasya ang mga tao sa baryo. Nawala na silang ibang pagpipilian, kundi ang harapin ng halimaw. Sa utos ni Kapitan Ramon, nag-ipon sila ng mga bagay para sa ritual, asin mula sa dagat,
mga kandilang puti, langis at krus na binasbasan ng pari, at isang baboy na ihahandog bilang alay. Ngunit malinaw ang sabi ni Lola Consuelo, hindi sapat ang hayop. Kung gusto nating tuluyang mawala ang halimaw, isang tao ang kailangan niyang makuha. Ngunit kung ang taong iyon ay kusang loob, baka doon lamang matapos ang sumpa. Lumapit ang pinakamatandang lalaki sa baryo, si Mang Isko, na noon ay nasa mahigit 70 taong gulang. Tahimik siyang umupo sa harap ng kapilya at nagsalita, "Ako na ang mag-aalay ng buhay. Ang aking pamilya ang huling nag-ingat ng banga bago ito ibinaon. Kasalanan ng aming lahi kung bakit patuloy itong gumigising. Panahon na para tapusin ito." Nag-iyakan ng kanyang mga anak at apo, pero wala silang nagawa. Alam nilang totoo ang mga salita ng matanda. Gabi ng kabilugan ng buwan, nagtungo ang lahat sa bakuran, kung saan nahukay ang banga. Inilagay nila ito sa gitna ng bilog na asin, pinalibutan ng kandila, at binasbasan ng krus. Habang binibigkas ni Lola Consuelo ang mga dasal, nagsimulang umuga ang lupa. Ang banga ay parang humihinga, kumakalabog, at unti-unting may usok na lumalabas mula rito. Ang mga bata ay napahiyaw, at ang mga lalaki ay mahigpit ang kapit sa kanilang gulok at sulo. Sa tuktok ng ritual biglang pumutok ang banga. Lumabas mula rito ang isang itim na nilalang. Mahaba ang katawan, walang mukha, ngunit may napakaraming braso at kamay na kumakapit sa paligid. Ang mga kamay ay hugis bata, babae at matanda. Tila lahat ng biktima ay naging bahagi na nito. Nang makita ito, napaluhod ang karamihan sa takot. Ngunit tumayo si Mang Isko, hawak ang rosaryo at lumapit sa nilalang. Bago siya lapain ng halimaw, sumigaw siya sa mga tao, "Huwag kayong matakot. Dapat magtapos na ito ngayong gabi." Itinusok niya ang sarili niyang katawan sa bunganga ng halimaw. Sa mismong oras na iyon, nagliyab ang mga kandila, umikot ang apoy, at sumabog ang malakas na sigaw mula sa nilalang. Ang buong baryo ay nayanig, ang usok ay nagliwanag, at sa gitna ng apoy, nakita nilang unti-unting natutunaw ang halimaw kasama ang katawan ni Mang Isko. Makalipas ang ilang sandali, bumagsak ang banga at naging abo. Tahimik ang gabi, walang iyakan, walang kaluskos at walang ungol. Ang halimaw ay tila tuluyan ng nawala. Ngunit naiwan ang bigat sa puso ng lahat dahil isang buhay ang nawala upang tapusin ang sumpa. Si Lola Consuelo, bagaman mahina na, ay nagsalita muli. Ang halimaw ay hindi na babalik, basta't huwag na muling gagamitin ang lupaing iyon. Ang abo ng banga ay dapat manatiling nakalibing at walang dapat mangahas na hukayin muli. Matapos ang pangyayaring iyon, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit may kakaibang pagbabago. Tuwing dumadaan, ang mga tao sa bakuran kung saan inilibing ang abo ng banga, nakararamdam sila ng lamig at biglang pananahimik ng hangin. At minsan, sa oras ng kalaliman ng gabi, may mga nakakakita raw ng isang matandang lalaki. Nakaputi, hawak ang rosaryo, nakatayo sa tabi ng lumang puno malapit sa kinabaunan ng abo. Tahimik lamang itong nakatingin, bago biglang naglalaho. Ilang buwan matapos mailibing ang abo ng banga, unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay ng baryo. Ang mga tao ay nag-aani muli, ang mga bata ay naglalaro, at ang gabi ay muling naging tahimik. Pero hindi nagtagal, may dumating na balita mula sa karatig bayan ng San Felipe, 3 bundok ang layo mula sa kanila. May mga ulat ng mga nawawalang tao, mga bangkay na natatagpo ang parang piniga ang laman loob, at mga ingay sa gabi na kahawig ng pag-iyak ng bata. Nang makarating ang balita kay Lola Consuelo, napailing siya. Hindi pala isa lang ang bangga, ipinatawag ni Lola Consuelo ang mga matatanda at inamin ang matagal nang itinatago ng kanilang mga ninuno. Noong panahon daw ng mga Kastila, may isang babaylan na isinumpa dahil tumangging ipagamit ang kanyang kapangyarihan sa mga praile. Bago siya pinatay, gumawa siya ng ritual. Naglagay siya ng kanyang galit, dugo at mga alagad sa 3 banga. Ang unang banga, nahukay nila at winasak sa kanilang baryo. Ang ikalawa, ayon sa alamat, inilibing malapit sa kagubatan ng San Felipe. Ang ikatlo, walang nakakaalam kung saan itinago. Nagpasya ang mga kalalakihan ng baryo, kasama ang ilang kabataan na pumunta sa San Felipe upang tulungan ang mga tao roon. Kabilang sa grupo sina Kapitan Ramon, Thomas at ang batang si Mario na nakaligtas sa unang halimaw at ngayon ay gustong magpatunay ng kanyang tapang.
Habang binabagtas nila ang masukal na kagubatan, napansin nilang tahimik ang lahat ng hayop. Wala man lang huni ng ibon o kaluskos ng mga damo. Ang tanging maririnig ay ang mga yapak nila sa tuyong lupa. Sa pusod ng gubat, natagpuan nila ang isang hukay na parang hinukay kamakailan lamang. Sa gitna nito, nakabaon ng isang banga, mas malaki kaysa sa nauna at may nakaukit na mga simbolo ng araw, buwan at mga mata na nakamasid. Habang nakatingin sila, bigla itong umungol. Ang lupa'y gumalaw at ang banga ay naglabas ng maitim na usok na parang may mga kamay na sumusubok kumawala. Agad nilang binuhusan ng asin at langis ang paligid, ngunit hindi iyon nakasapat. Mula sa usok na buang isang nilalang, mas malaki, mas mabangis, at tila mas matalino kaysa sa una nilang nakaharap. Ang halimaw ay may hugis na parang higanting anino, na may dalawang mata lamang na pula, kumikislap sa dilim. Hindi ito basta sumasalakay. Tila sinusuri muna ang bawat isa, parang pinipili kung sino ang kanyang uunahin. Nang makita nito si Mario, bigla itong sumugod. Napahiyaw ang bata at napaurong, ngunit mabilis siyang nasagip ni Tomas na itinulak siya palayo. Tinamaan si Tomas at agad itong nahila ng mga kamay ng halimaw. Narinig ng lahat ang huling sigaw ni Tomas. Habang hinihigop siya ng nilalang papasok sa banga, nayanig ang buong grupo. Pinilit nilang lumaban gamit ang krus at apoy. Pero masyadong malakas ang halimaw, kaya't nagpasya si Kapitan Ramon na umatras muna sila pabalik sa bayan ng San Felipe upang humingi ng tulong sa mga pari at mga albularyo. Habang tumatakbo sila palayo, nararamdaman nila ang pag-alog ng lupa at ang malamig na hangin na sumusunod sa kanila. Para bang ang halimaw ay hindi pa lubusang kumakawala, ngunit oras na tuluyan itong makalaya. Hindi lang San Felipe ang malilipol kundi pati ang iba pang bayan. Pagbalik nila sa kanilang baryo, agad nilang ibinalita ang nakita. Si Lola Consuelo, bagaman nanghihina na, ay nagsabi, hindi sapat ang sakripisyo ng isa. Kapag nagising ang ikalawa at ikatlong banga, mas malaking kapahamakan ang darating. Kailangan na nating maghanda sapagkat ang sumpa ng babaylan ay hindi para sa isang bayan lamang. Ito'y inilaan niya upang pahirapan ang buong lupain. Ayon sa salaysay ni Lola Consuelo, nagsimula ang lahat mahigit 300 taon na ang nakalipas sa gitna ng pananakop ng mga Kastila. Sa isang malayong baryo, nakatira ang isang kilalang babaylan na tinatawag na Amara. Si Amara ay hindi ordinaryong manggagamot, kaya niyang magpagaling gamit ang mga orasyon, makausap ang mga espiritu ng kagubatan at magpatawag ng ulan. Ngunit higit sa lahat, siya ang tagapangalaga ng kanilang lupain. Nang dumating ang mga Kastila at mga praile sa kanilang lugar, pilit nilang pinasamba si Amara sa kanilang simbahan. Aizu at iniwan ang mga lumang paniniwala. Ngunit tumanggi siya dahil para sa kanya, ang kanyang kapangyarihan ay galing sa kanilang mga ninuno at sa mga espiritong nagbabantay sa kalikasan. Lalong nagalit ang mga praile nang malaman nilang siya'y iginagalang ng lahat. Dahil dito, pinaratangan nila si Amara ng pangkukulam at pagsamba sa demonyo. Isang gabi, sa pilitang dinala si Amara ng mga sundalong Kastila at ginapos sa harap ng mga tao. Sa halip na matakot, ngumiti siya at nagsabi, hindi ako mamamatay ng walang laban. Ang lupaing ito'y tatandaan ng dugo ko. Habang nasa piitan, ginamit ni Amara ang huling lakas niya upang magsagawa ng isang madilim na ritual. Pinagsama niya ang kanyang sariling dugo, abo ng mga sinaunang anito, at ang mga buto ng mga alipin na pinahirapan ng mga Kastila. Ipinunla niya ang mga ito sa 3 banga na yari sa luwad mula sa ilog. Sa bawat banga kanyang isinumpa. Ang una, kakain ng laman at kaluluwa ng sinumang magtatangka na hukayin ito. Ang ikalawa, magdadala ng gutom at takot sa buong bayan. Ang ikatlo, sisipsip ng dugo ng mga inosente at lalaganap hanggang sa huling hininga ng lahi. Kinabukasan, sinunog ng mga praile si Amara sa harap ng simbahan. Ngunit habang siya'y nilalamon ng apoy, sumigaw siya, hindi matatapos sa akin ang laban. Hanggang sa 3 banga, dadanak ang dugo ninyo. Kinilabutan ang lahat at nang tuluyang matupok ang kanyang katawan, may malakas na lindol na yumanig sa buong baryo. Lumipas ang 100 taon. Nakalimutan na ng mga tao ang kwento ni Amara. Ang mga bangay inilibing ng kanyang mga alagad bago
Sila naglaho, ngunit ang sumpa ay nanatili at muling nagising ng mahukay ang unang banga. At ngayon ang ikalawa ay kumikilos na, sabi ni Lola Consuelo. Kung hindi nila mahahanap at masisira ang ikatlong banga, baka hindi lang isang bayan ang madamay, kundi buong probinsya o marahil buong bansa. Tandaan ninyo, wika niya, ang ikatlong banga ang pinakamalakas. Kapag ito'y nagising, hindi halimaw lamang ang lalabas. Ang mismong espiritu ni Amara ang babalik. Matapos mabunyag ang buong kasaysayan ni Amara at ng tatlong banga, hindi na nakatulog ang mga tao sa baryo. Araw-araw ay may baka biglang dumating ang balita na nakawala na. Ang ikalawang halimaw sa San Felipe. Tinipon muli ni Kapitan Ramon ang mga kalalakihan. Naroon si Mario na pilit na nagpapakita ng tapang kahit nanginginig pa rin sa alaala ng nilalang na muntik ng lumamon sa kanya. Naroon din si Lola Consuelo. Bagamat mahina na, siya pa rin ang tanging may alam sa mga lumang orasyon at dasal. Nagpasya sila. Bago pa man magising ang ikatlong banga, sila na mismo ang hahanap dito. Ayon kay Lola Consuelo, hindi basta nakatago ang ikatlong banga. Inilibing ito ng mga alagad ni Amara sa lugar na malapit sa bundok at dagat kung saan nagtatagpo ang tatlong anyo ng kalikasan, lupa, tubig at hangin. Ibig sabihin, maaring nasa isang kuweba sa gilid ng bangin o malapit sa pampang ng dagat. Ngunit ayon din sa mga alamat, ang ikatlong banga ay binabantayan ng mga espiritu, hindi tao, hindi hayop, kundi mga anino na naglalakad sa gabi. Dala ang mga sulo, asin, krus at langis. Naglakbay ang grupo patungo sa paanan ng bundok. 3 araw silang naglakad, tumawid sa ilog, at inabot ng gutom at pagod. Sa ikatlong gabi, nakarating sila sa isang matandang kuweba malapit sa dalampasigan. May mga lumang ukit sa bungad nito, mga simbolo ng araw, buwan at mga bituin, kahawig ng nakita nila sa ikalawang banga. Naroon din ang kakaibang katahimikan. Walang huni ng kuliglig, walang alon na humahampas para bang huminto ang lahat. Habang papasok sila sa kuweba, nakakita sila ng mga anino na parang tao pero walang mukha. Gumagalaw ito sa pader ng kuweba, kahit walang apoy na nagmumula. Isa sa mga kasama, si Nestor, ang naglakas loob na lumapit. Ngunit bago pa siya makapagdasal, bigla siyang nilamon ng anino at nawala ng walang iniwang bakas. Natulala ang lahat sa doon nila napagtanto na totoo ang babala ni Lola. Consuelo, may bantay nga ang ikatlong banga, mas lalo silang nag-ingat. Ilang minuto pa, narating nila ang pinakaloob ng kuweba at doon nila nakita ang ikatlong banga. Mas malaki pa ito kaysa sa una at ikalawa. Ang kulay ay hindi naluwad, kundi parang itim na bato na kumikislap sa dilim. Nakaukit sa paligid nito ang mukha ng isang babae, ang mukha mismo ni Amara. Habang tinitingnan nila ito, bigla silang nakarinig ng bulong. Dugo ng inosente. Nagtitilian ng mga bata sa kanilang gunita, parang mga sigaw na galing sa ilalim ng lupa. Alam nilang hindi na pwedeng patagalin kapag nagising ang ikatlong banga. Baka hindi na nila mapigil pa. Ngunit alam din nila ang sinabi ni Lola Consuelo. Ang sumpa ng ikatlong banga ay matatapos lamang kung may mag-aalay ng dugo, hindi bilang biktima, kundi bilang kusang loob na tagapagligtas. Nagkatinginan sila. Sino ang maghahandog ng sarili? Tahimik ang lahat hanggang sa biglang tumayo si Mario. Ako na ang gagawa. Bata pa ako at wala pa akong pamilya. Kung buhay ko ang kapalit ng kaligtasan ninyo, tatanggapin ko. Napaiyak ang lahat, lalo na ang kanyang ina na sumama sa paglalakbay. Ngunit mahigpit ang kanyang desisyon. Inilagay nila ang banga sa gitna ng bilog na asin at kandila. Inumpisahan ni Lola Consuelo ang mga orasyon habang hawak ni Mario ang rosaryo. Habang tumatagal, nagsimulang lumindol sa loob ng kuweba. Ang mga anino ay naglabasan. Nagbabalak na hadlangan ang ritual. Pinaglabanan ito ng mga lalaki gamit ang apoy at krus habang si Mario ay dahan-dahang lumalapit sa banga. Nang hawakan ni Mario ang gilid ng banga, bigla itong nagbitak. Mula sa bitak ay lumabas ang isang napakalaking anino, ang mismong espiritu ni Amara. May mga mata na nag-aalab at buhok na parang usok. Bago siya tuluyang lamunin, sumigaw si Mario. Hindi ka na makakagising pa. Tapusin na ang sumpa. Itinusok niya ang sarili niyang kamay sa bitak ng banga. Agad itong sumabog ng matinding liwanag. Ang buong kuweba ay yumanig, ang mga anino ay nagliyab, at ang sigaw ni Amara ay kumalat sa buong bundok. Pagkatapos ng ilang saglit,
Bumagsak ang lahat sa katahimikan. Ang banga ay naging abo. Ngunit wala na si Mario. Paglabas nila ng kuweba, tila bumalik ang lahat sa normal. Ang hangin ay muling umihip, ang mga ibon ay muling nagsipag-awitan, at ang dagat ay muling kumalabog. Sa gitna ng kanilang kalungkutan, alam nilang tapos na ang sumpa. Ngunit nanatili ang bigat sa kanilang puso dahil 2 buhay na ang nawala upang tuluyang mapahinto ang halimaw sa banga. Matapos wasakin ang 3 banga, bumalik ang grupo sa kanilang baryo. Hindi na nila kasama si Mario at iyon ang pinakamabigat sa lahat. Ang kanyang inay walang tigil sa pagluha habang ang buong baryo naman ay nagluksa at nagbigay galang sa kanyang kabayanihan. Sa gitna ng pagluluksa, nagsalita si Lola Consuelo. Hindi na sayang ang kanyang sakripisyo. Si Mario ang huling nagpatunay na kahit gaano kalakas ang sumpa, mas makapangyarihan pa rin ang pusong handang mag-alay para sa iba. Lumipas ang mga taon at unti-unting bumalik sa normal ang buhay ng mga tao. Wala nang nawawala. Wala nang halimaw na lumalabas sa gabi. Ang dating takot na bumabalot sa baryo ay napalitan ng katahimikan. Ang kuweba kung saan winasak ang 3 banga ay hindi na muling nilapitan. Ginawa nila itong banal na lugar at taon-taon, nag-aalay sila ng kandila at dasal bilang pag-alalaki na Mang Isko at Mario, ang 2 naghandog ng kanilang buhay upang matapos ang sumpa. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng halimaw sa banga ay naging alamat na lamang. Isinasalaysay ito ng mga matatanda sa mga kabataan tuwing gabi ng kabilugan ng buwan bilang paalala na huwag kalimutan ang nakaraan. May ilan na nagsasabing nakikita pa raw si Mario tuwing gabi sa may bukirin, nakaputi, may hawak na rosaryo at tahimik na nakatanaw. Hindi siya nananakot, sa halip siya ay parang nagbabantay. Bago tuluyang pumanaw si Lola Consuelo, iniwan niya ang huling mga salita. Ang banga ay abo na. Ngunit ang kasamaan, hindi kailanman tuluyang nawawala. Habang may tao na may kasakiman at galit, laging may sisilang na bagong sumpa. Kaya't huwag kalimutan ang ating kasaysayan upang hindi na ito maulit. At mula noon naging aral ang kwento ng halimaw sa banga. Hindi lamang bilang isang nakakatakot na alamat, kundi bilang paalala ng sakripisyo, katapangan at pananampalataya ng mga tao laban sa kadiliman. Wala nang halimaw sa baryo. Ang natira na lang ay ang alaala ng 2 bayani at ang takot na minsan ay bumalot sa kanilang buhay. At kung may magtatanong, kung totoo ang kwento, ang sagot ng matatanda ay iisa lang. Kung hindi totoo, bakit hanggang ngayon may naririnig pa ring bulong ng bata sa tuwing tahimik ang gabi? Maraming salamat mga kaibigan sa pakikinig sa aming kwento ng halimaw sa banga. Sana'y nagsilbi itong paalala sa atin na ang mga alamat at kasaysayan ng ating mga ninuno ay may dala pa ring aral at misteryo hanggang ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan at kababalaghan na aming ihahatid. Muli ako si Frey. At ito ang isa na namang kwentong hindi natin malilimutan. Komento sa kwento. Ang halimaw sa banga ay isa sa mga kwentong nagpapakita kung gaano kayaman ang ating kulturang Pilipino pagdating sa mga alamat, sumpa at kababalaghan. Sa likod ng takot at hiwaga, nandiyan ang mga aral tungkol sa sakripisyo, pananampalataya at katapangan ng tao laban sa kasamaan. Salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nakikinig sa ating mga kwento. Dahil sa inyo buhay na buhay ang ating mga alamat at kasaysayan.